Kumusta po kayo? Welcome back to my channel. Cheryl here again. And we have another question na gusto nating i-share sa ating mga kababayan na gusto pumunta dito sa Canada or nagsisimula dito sa Canada. So, another question again. And bago tayo magsimula, shout out muna tayo kay Alima Abang 8564. Ayan, thank you sis for supporting my YouTube channel. Ayan, thank you so much. And ayan, so nagpasalamat na tayo sa ating sis na talagang sumusuporta sa ating YouTube channel. And bago ang lahat na yan, eto yung katanungan natin ngayong araw na to. Ano ba ang dapat nating unahin kapag nagsisimula dito tayo sa Canada? Bahay ba o sasakyan? And maituturing bang necessities itong sasakyan? Ito yung katanungan na dapat na gusto kong i-share sa inyo guys, na ako personally I made a mistake yan sa aking choices yan. So at share ko sa inyo kung bakit talagang I made a mistake sa mga sa pagpili ko, kasi pinili ko yung sasakyan over bahay. Yun po yung katotohanan, kasi hanggang ngayon po we are just renting po and we don't have own place, and pero may sasakyan kami, which is hindi po baga advisable or hindi siya practical na decision. So ayan, so ganito kasi yon, dapat ang sagot natin dito, dapat unahin natin yung bahay kaysa sasakyan. Especially wala pa kayong bahay dito, nagsisimula pa kayo, or marami kayong katanungan sa isip niyo na, ano ba talagang gusto kong unahin? Kailangan ko yung sasakyan kasi nga magagamit ko to araw-araw pagpunta ko ng trabaho, lalo na dito sa lugar na to sobrang lamig. Which is totoo naman talaga na kailangan talaga natin ng sasakyan. Pero being practical o talagang yung decision mo is smart decision na may ituturing talaga, unahin mo yung bahay kaysa sasakyan. Alam mo kung bakit? Kasi yung weather, kaya natin mag-adjust tayo sa weather. Alam mo kung bakit? Pwede tayong magsuot ng ilang layer. Yan, kahit minus 50 pa yan, ilang layer at patong-patong ng ating mga damit bago lumabas. At kailangan mag-invest ka talaga na kailangan yung makapal at talagang maganda at panglaban sa lamig yung mga susuotin natin kapag lalabas ka. Kaya-kaya lang naman. At lalo na kung nakatira kayo sa city na talagang na may access kayo ng bus, okay lang yun. Yan. Huwag kayong mag-alala, mas okay na piliin natin yung bahay talaga. Kasi kapag nakakuha kayo ng sasakyan, tas wala pa kayong bahay, mahihirapan kayong kumuha ng bahay, kasi yung record, kasi i-check nila yung credit card mo, kung may utang ka ba, kung meron kang car loan, meron kang student loan, o mga credit card o mga utang na yun. So magsasama-sama yun, yung credit mo is kumbaga bababa yung score mo, or bababa yung chance na makakuha ka ng bahay kasi meron kang sasakyan, lalo na kung brand new yan. So kaya para sa akin, unahin natin yung bahay over sa sasakyan, na which is yun talaga yung pagkakamali ko in my experience talaga, na inuna ko yung sasakyan over bahay. So tayo naman may different reason kung bakit natin ginawa yun, pero marirealize lang natin at the end na ay mali pala yung ginawa natin, pero hindi na tayo makaalis kasi yun na yun, nangyari na yun. So dun tayo natututo, and kaya eto guys, gusto kong i-share sa inyo tong na to, para kung nagbabala kayong kumuha ng bahay tas wala pa ng sasakyan tas wala pa kayong bahay, wag muna po kung kaya nyo namang mag-sacrifice. Kasi sasabihin ng ibang tao na, ang tagal mo na dyan, wala ka pang sasakyan. Baka alam nila, ikaw yung nagdadala ng mga bayarin mo in everyday life mo, di ba? So, huwag mong isipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Meron ako, honestly, sobrang believe ako, meron akong katrabaho na talagang matagal na siya dito sa Canada, and mas matagal pa siya sa akin, wala siyang sasakyan, pero may bahay siya. So, yun yung smart decision na talagang sobrang believe ako, na talagang alam mo, kasi pag may sasakyan ka, napakamahal, kasi kailangan mo magbayad ng insurance, kailangan mo magbayad ng monthly payment para dun sa car, and kailangan din ng mga maintenance yan. Yung maintenance ng sasakyan, napakamahal. Minsan masa-surprise ka na lang, kailangan mong gawin to, o another maintenance and another expenses naman na madadagdag, wala sa siya budget natin. Yun yung napakasakit sa bulsa natin, kaya mahirap talaga kapag may sasakyan, which is malaking tulong kapag malamig yung weather, or talagang kahit saan mo gustong pumunta, mapupuntahan mo. Alam mo kung ano yung reason kung bakit inuna ko yung sasakyan over bahay? Kasi nung time na yun, I was
eagerness or gustong-gusto kong matutong mag-drive or para pagdating ng panahon na may anak na ako, confident na akong mag-drive. Kasi alam mo sa ating mga babae, hindi common sa atin na magaling tayong mag-drive kasi parang hindi natin talento. Hindi kagaya ng mga lalaki, mabilis silang matuto, kumbaga. Ako, aminado ako, ilang take ako ng driving lesson before nakapasa. Pero okay lang yun. I am so proud pa rin kasi ngayon, confident na ako na kaya ko, di ba? Yun yung isang reason kasi alam mo dati nung nagsisimula kami na mag-driving lesson, wala kaming sariling sasakyan. Ang ano ko lang, tumitigil ako sa KGG na pwede akong mag-practice na yung pinakamurang driving lesson. So, kapag natigil ako doon, nahihirapan na naman ako, parang kabado na naman ako pag nag-try ulit ako ng driving test. And yung driving test na yun, alam mo, ang sasakyan na gagamitin ko, magre-rent lang din ako sa registry. And of course, hindi ako masanay mag-drive. Bago akong driver, dito lang ako natuto. And hindi ko agama yung sasakyan, which is kabado ko. Lahat nagsama-sama na kaya talagang nakailang take ako. Pero okay naman, so far talagang kapag ako kasi ginusto ko yung isang bagay kahit nagpipail ako ng maraming beses, nagpapahinga ako pero I never stop or never give up talaga. Kasi talagang pinupush ko yung sarili ko. Siguro magpapahinga lang ako. Siguro hindi pa ngayon yung time na yun. So, keep going pa rin and magta-try pa rin ako kung medyo okay na ako. Ganun ako. And finally, nakuha ko naman yun kasi yung goal ko is kapag nagkaroon na ako ng anak, which is meron na ako. And ayun, anytime na nagkaroon ng emergency, halimbawa, ayan, kapag nag-work ako and tinawagan ko ng day home o kailangan mong pick upin yung anak mo kasi may sakit, which is napakalaking tulong yan, lalo na kapag winter din talaga. And gusto ko rin na ma-experience ng mga anak ko na hindi sila masyadong nahirapan, kagaya ng experience ko. I remember nung nandito ako, first ko dito since 2013, parang everyday, parang year na yun na everyday nag-snow talaga na halos nandun ka sa bus stop, naghihintay ka halos hanggang tuhod na yung snow kasi talagang everyday kasi talagang walang tigil yung snow. Pero lately naman na mga nakaraang taon, hindi naman na ganun. So, talagang hindi naman na palaging nag-i-snow everyday na kagaya talaga. Pero iba-iba din talaga depende sa weather. Pero yung experience na yun na parang tumatak sa utak ko na I don't like na maging experience din ng mga anak ko in the future. Kasi lalo na kapag baby, pag may mga appointments ka or ayan, mahirap din talaga kasi kung magte-take ka ng baso, like 15 minutes or 30 minutes waiting. So, yung parang i-consider ko yun na isa sa bakit pinush ko yung sasakyan, which is pwede namang i-sacrifice din. Yan, kaya sinasabi ko na pwede rin namang mag-sacrifice for how many years at least may sarili kang bahay. Pero, kumbaga nandun na ako eh. So, kumbaga andun na yun. Kaya yan guys, talagang sinishare ko sa inyo at gustong-gusto kong matutunan nyo to na na talagang maging lesson din para sa inyo na kung nagbabalak talaga kayo. Sana i-apply nyo na bahay muna bago yung sasakyan kasi at the end of the day kung meron na kayong sariling bahay and afford nyo na rin na makakuha ng sasakyan, so go for it na yun. So basta una lang talaga yung bahay and ayan, necessities ba talaga yung sasakyan? Ayan, so maituturing para sa akin hindi siya ganun ka-necessities talaga na kagaya ng pagkain or mga iba pang bagay na talagang tuturing na necessities kasi pwede naman tayong mag-sacrifices and pwede naman tayong lumabas ng sobrang lamig kasi dito I experienced this year. Ito yatang this year ang pinakamalamig na na-experience ko dito sa Canada is -50. So na-try ko namang lumabas na talagang okay naman, balot na balot, kakaya naman. So yun nga lang, hindi din take tulong din sa labas pero I think kaya naman kung talagang sobrang balot na balot ka at ilang layer yung suot mo, kayang-kaya naman. So, yun lang yung i-advise ko sa inyo guys. Ayan, kung gusto nyo kumuha ng sasakyan pero wala pa kayong bahay, unahin nyo muna yung bahay. Napaka-importante ng bahay. Ayan. Kasi kami, we are just renting and yung binabayad namin, hindi namin pakakinabangan at the end kasi ang nakikinabang nun yung may-ari. Pero kung nagre-rent to own ka, at the end of process na yun, mapapasayo yung bahay and yun yung smart decision na talagang dapat nating ina-apply. So, ayan. So, natutulang ako pero huli na kasi yun ang nangyari na. Pero okay lang yun.
Ayun talaga, yun lang ang advice ko para sa inyo guys. Bahay muna bago sasakyan, and kapag okay na, bahay niyo na okay na at kaya niyo nang kumuha ng sasakyan, go for it. Kasi dadating at dadating yung time na kakayanin yan. Just merong kailangan lang din talaga nating mag-sacrifice for how many years. Yan, for how many years, it's okay lang. It's worth it to sacrifice naman at maghintay ng tamang panahon para sa sasakyan. And yan, yun lang po, at sana po ay may natutunan kayo sa aking topic for today. Ayan, so na ay makatulong sa inyo, lalo na sa mga tao nagsisimula pa lang dito buhay Canada and mga gustong pumunta dito. And ayan, sana makatulong po sa inyo, and sana po supportahin niyo po ang aking YouTube channel. And ayan, kung meron kayong katanungan, ayan, comment lang po kayo and sasagutin po natin sa mga susunod nating mga video. Maraming pong salamat sa inyong suporta. I hope see you in the next video. And don't forget to like and subscribe. Thank you guys. Have a great day, everyone. Bye-bye.